Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong tatatak sa inyong mga puso at isipan. Naniniwala ba kayo sa mga nilalang na hindi natin nakikita? Sa mga espiritong nagbabantay sa kalikasan? Sabi ng mga matatanda, ang tunay na paggalang ay isang wikang naiintindihan ng lahat, tao man o hindi. At sa kwento natin ngayong araw, isang simpleng pagpapakumbaba ang magiging susi sa isang pag-ibig na hinding-hindi mo aakalain. Halina't sabay-sabay nating buksan ang unang kabanata. Huling biyahe na. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Lino Magdiwang sa kanyang sarili habang maingat na minamaneho ang kanyang luma at naghihingalong jeepney. Ramdam na ramdam niya sa bawat pag-uga ng sasakyan ang pagod ng buong araw na pagpasada. Ang kalawang sa gilid ng jeep ay tila mga peklat na nagpapaalala sa kanya ng libu-libong kilometrong tinakbo nito para lamang maitawid ang pang-araw-araw. Kailangan kong kumita, bulong niya sa hangin. Para sa matrikula ni Sinag, ang resibo ng tuition fee ng kanyang kaisa-isang anak ay nakatupi sa loob ng kanyang pitaka, tila isang paalala na bawal siyang mapagod, bawal sumuko. Sa edad na 55, ang mga pangarap ni Lino ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng 16 na taong gulang na si Sinag. Isa na lang ang kanyang pasahero, isang matandang babae na nakabalot ng alampay ang ulo. Pagdating sa kanto ng Baryo Amihan, marahan itong pumara. "Dito na lang ako, iho," sabi ng matanda habang inaabot ang bayad. Bago bumaba, lumingon ito kay Lino. Ang mga mata nito'y may bakas ng pag-aalala. "Lino, gabi na. Huwag ka nang dumaan doon sa daang balete. Umiwas ka na." Ngumiti lang si Lino, isang pilit na ngiti. "Mas malayo po ang ikot, Aling Remedios. Kailangan ko na pong makauwi," umiling ang matanda. "May nagbabantay doon," mahina nitong sabi. Sapat lang para marinig niya, "Huwag mong binabaliwala ang mga sabi-sabi." Hindi na sumagot si Lino. Hinintay na lang niyang makababa nang tuluyan si Aling Remedios bago muling pinaandar ang jeep. "Mga kwentong kutsero," sabi niya sa isip. Kailangan niyang maging praktikal. Mas mabilis ang daan sa ilalim ng balete. Mas makakatipid siya sa gasolina. Ang daang balete ay isang maikling kalsada na kinatatakutan ng marami sa kanilang baryo. Madilim, walang poste ng ilaw, at sa gitna nito ay nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga sanga nito ay tila mga braso na gustong umabot sa langit, at sa gabi, ang itsura nito ay nakapangingilabot. Habang papalapit si Lino, unti-unting lumalamig ang hangin. Ipinikit niya sandali ang mga mata. Pilit iwinawak si ang kaba. Ngunit nang nasa tapat na siya mismo ng puno, biglang umubo ang makina ng jeep. Isa, dalawa, 3 beses, at biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga kuliglig at ang malakas na kabog ng dibdib ni Lino. Sinubukan niyang i-start ang jeep, ngunit ayaw na nitong umandar. "Diyos ko po," bulong niya. Sa gitna ng kadiliman, may naamoy si Lino. Isang pamilyar ngunit nakatatakot na amoy. Amoy ng malakas na tabako. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin patungo sa malalaking sanga ng puno. At doon, nakita niya ito. 2 mata na nagbabaga na parang uling. Kasinlaki ng mga platito. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga kamay niya'y nanginig sa manibela. Mula sa itaas, isang dambuhalang anino ang unti-unting nabuo. Mas matangkad pa sa kanyang jeepney, maitim ang balat at magulo ang buhok. Isang kapre. Handa na sanang sumigaw si Lino, ngunit biglang pumasok sa isip niya ang bilin ng kanyang yumaong ina. "Huwag mong lalabanan ng kapre, Lino.
Kausapin mo siya ng maayos. Igalang mo siya. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita siya sa kawalan. Kung sino ka man, patawarin mo ako. Dumadaan lang ako para makauwi sa anak ko. Hindi kumibo ang nilalang. Isang makapal na usok mula sa tabako nito ang ibinuga pababa. Bumabalot sa jeepney ni Lino. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit imbis na saktan siya, isang boses na malalim at dumadagundong ang narinig niya, tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Lino Magdiwang. Natigilan si Lino. Paano nalaman ng nilalang na ito ang kanyang pangalan? Matagal na kitang pinagmamasdan, patuloy ng boses. Sa lahat ng dumaan dito, sa lahat ng tumawa at nandura sa aking tahanan, ikaw lang ang nagpakita ng respeto. Kasabay ng mga salitang yon, isang malakas na kalabog ang narinig ni Lino sa likuran ng kanyang jeep. Tila may isang mabigat na bagay na ibinagsak doon. Paglingon niya, nawala na ang nagbabagang mga mata, nawala na ang amoy ng tabako, nawala na ang anino. Bigla, tila may sariling buhay, umandar ang makina ng kanyang jeepney. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lino. Tinapakan niya ang silinyador at pinaharurot ang sasakyan, papalayo sa nakakatindig balahibong lugar na yon. Hindi siya lumingon pabalik. Pagdating niya sa kanyang maliit na bahay, nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang pumasok at nakita si Sinag na mahimbing na natutulog sa kanilang papag. Nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan ito ng labis na pasasalamat. Sa kanya naalala ang kalabog sa likod ng jeep. Nagmamadali siyang lumabas at nakita ang isang sako. Isang sakong luma, ngunit mabigat. Binuhat niya ito papasok ng bahay. Sa tulong ng mahinang ilaw mula sa bumbilya, binuksan niya ang sako. Ang bumungad sa kanya ay bigas, magandang klase ng bigas, ngunit sa ilalim nito may iba pa. Mga kakaibang ugat, mga buko ng halaman na hindi niya kilala, at mga dahon na naglalabas ng kakaibang halimuyak ng mga halamang gamot. Hindi ito ordinaryong mga halaman na nakikita niya sa palengke. Hinawakan ni Lino ang isa sa mga ugat. Mainit ito sa kanyang palad. Napatanong siya sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga biyayang hindi niya maintindihan. Ano ang mga ito? Kinabukasan, hindi mapakali si Lino. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga pangyayari kagabi, ang nagbabagang mga mata, ang dumadagundong na boses, at ang kakaibang regalo na ngayon ay nakalagay sa isang sulok ng kanilang kusina. Ang bigas ay malaking tulong, ngunit ang mga halamang gamot ang bumabagabag sa kanya. "Itay, ano po yan?" tanong ni Sinag habang nag-aalmusal. Itinuturo ang mga ugat at dahon. "Amoy lupa po, pero mabango." "Hindi ko rin alam, anak," sagot ni Lino. "Biyaya siguro." Pagkatapos ihatid si Sinag sa eskwelahan, dinala ni Lino ang isang maliit na supot na naglalaman ng ilan sa mga halaman. Nagpunta siya sa palengke, nagbabaka sakaling may makakakilala sa mga yon. Ngunit bawat albularyo at magtitinda ng gulay na kanyang pinagtanungan ay iiling-iling lang. "Ngayon lang ako nakakita niyan, Lino," sabi ni Mang Carding, isang matandang nagtitinda ng luya. "Mukhang galing pa sa malalim na gubat. Saan mo naman nakuha yan?" Hindi makasagot ng diretso si Lino. Paano niya sasabihing galing ito sa isang kapre? Tatawanan lang siya ng mga tao. Habang naglalakad siya pauwi, bigo at mas lalong nalilito, nasalubong niya si Aling Remedios, ang huli niyang naging pasahero. Napansin nito ang supot na dala niya. "Ano yan, Lino?" Usisa nito. Pinakita ni Lino ang laman. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hinawakan nito ang isa sa mga dahon at inamoy. "Saan mo ito nakuha?" Mariin nitong tanong. "Ibinigay lang po," sagot ni Lino.
Ibinigay? Tumingin si Aling Remedios sa paligid na tila may hinahanap. Ibinalik niya ang tingin kay Lino. Ang boses niya'y halos isang bulong na. May isang tao lang sa baryong ito ang nakakakilala sa mga halamang gamot na yan. Pero ilag ang mga tao sa kanya. Sino po? Nag-atubili ang matanda. Si Dalisay. Si Dalisay de la Rama, yung babaeng nakatira malapit sa puno ng balete. Kilala ni Lino kung sino si Dalisay. Isang babaeng nasa mga 50 anyos din, namumuhay mag-isa at bihirang makihalubilo. Ang bahay niya ay nakahiwalay sa iba, malapit sa bungad ng kinatatakutang daang balete. Tinatawag siyang mangkukulam ng ilan, ermitanya ng iba. Walang gustong lumapit sa kanya. Pero Aling Remedios, subukan mo lang, Lino. Putol ng matanda. Wala namang masama kung magtatanong ka. Buong hapon, pinag-isipan ni Lino ang sinabi ni Aling Remedios. Takot siya. Hindi dahil naniniwala siyang mangkukulam si Dalisay, kundi dahil sa sasabihin ng ibang tao kapag nakita siyang lumalapit dito. Ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang malaman ang katotohanan. Kinahapunan, nang masigurado niyang walahang masyadong tao sa daan, naglakas loob si Lino. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Napapalibutan ito ng mga tanim na halaman, tila isang munting paraiso sa gitna ng kaparangan. Huminto siya sa harap ng tarangkahang kawayan, nag-aalangan kung kakatok ba o hindi. 5 minuto siyang nakatayo roon, paulit-ulit na nagtatalo ang isip. Nang akma na siyang tatalikod para umalis, bumukas ang pinto. Lumabas si Dalisay de la Rama. Nakasuot ito ng simpleng duster, may kaunting puti na sa kanyang buhok na nakapusod. Ang mukha niya ay walang kolorete, ngunit kitang-kita ang mga guhit ng kalungkutan sa paligid ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Lino, nagulat siya. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka ay naging puno ng pag-iingat. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Napalunok si Lino. Inilahad niya ang supot. Aale, pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang itanong kung kilala ninyo ang mga halamang ito. Tiningnan ni Dalisay ang supot. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Lino. Hindi siya gumalaw. Tila sinusuri nito kung ano ang tunay na intensyon ng lalaki. Dahan-dahan, lumapit si Dalisay at kinuha ang supot. Nang buksan niya ito, isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Nawala ang lamig sa kanyang mga mata, napalitan ng isang emosyon na hindi mawari ni Lino. Pagkamangha o kalungkutan. Saan mo to nakuha? Tanong niya. Mas mahinahon na ang boses. Ibinigay lang po, ulit ni Lino. Hindi na nagtanong pa si Dalisay. Kumuha siya ng isang ugat at ipinakita kay Lino. Ito ay ugat ng hiraya. Paliwanag niya. Mabisa itong pampakalma at pampalakas ng katawan. At ito namang dahon. Sabi niya habang kinukuha ang isa pa. Ay dahon ng Dalisay, ginagamit para linisin ang mga sugat na ayaw gumaling. Napanganga si Lino. Ang pangalan ng mga halaman ay tila pamilyar. Hiraya. Dalisay. Salamat po, sabi ni Lino. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Malaking tulong po ito. Tumango lang si Dalisay at ibinalik ang supot. Ingatan mo yan. Bihira lang magpakita ang mga yan. Akma nang aalis si Lino nang bigla siyang lumingon. Paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. May mga bagay na ipinapamana, Mang Lino. Hindi sa yaman, kundi sa dugo. Hindi na muling nagsalita si Dalisay. Tumalikod na ito at pumasok sa kanyang bahay. Isinasara ang pinto ng marahan. Naiwang nakatayo si Lino sa labas, puno ng paghanga. Sa ilang minutong pag-uusap nila, wala siyang nakitang mangkukulam. Ang nakita niya ay isang babaeng may malalim na karunungan at may malalim na kalungkutan. Isang babaeng matagal nang namumuhay mag-isa. Habang naglalakad siya palayo,
Hindi niya namalayan na mula sa isang kanto sa di kalayuan, may isang pares ng matang mapanuri na nakamasid sa kanya. Si Baroque Sandoval, isang kilalang fixer at tagaayos ng lupa sa kanilang lugar, ay nakita ang lahat. Kumunot ang noo nito at isang mapagplanong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ilang araw nang hindi maalis sa isipan ni Dalisay ang lalaking iyon. Si Lino Magdiwang. Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang mapag-isa. Sanay na siya sa mga tinging mapanghusga, sa mga bulong-bulungan tuwing siya'y napapadaan at sa katahimikang bumabalot sa kanyang tahanan. Ang mga halaman at ang matandang puno ng balete na lang ang kanyang naging kasama. Ngunit ang pagdating ni Lino ay tila isang batong inihagis sa payapa niyang lawa. Hindi dahil sa dala nitong mga halaman, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Walang takot, walang pandidiri, tanging paggalang at isang bakas ng pag-uusisa. Saan kaya niya nakuha ang mga iyon? Tanong niya sa sarili habang dinidiligan ang kanyang mga tanim. Alam na alam niyang hindi basta-basta tumutubo ang ugat ng hiraya o dahon ng dalisay. Tanging sa paanan lamang ng matatandang puno at sa mga taong may malinis na kalooban sila nagpapakita. Pinagbigyan siya, naisip ni Dalisay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago ito napalitan muli ng kalungkutan. Samantala, sa kabayanan, nagsimula ng kumalat ang lason. Nakita ko mismo. Bida ni Baroque Sandoval sa umpukan ng mga troopers sa terminal. Umuusok pa ang kanyang kape habang dramatiko siyang nagkukwento. Si Lino, kinakausap yung si Dalisay. Binigyan pa yata ng kung ano. Naku, baka ginayuma na. Segunda ng isang tsismosa sa palengke habang namimili ng isda. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, parang laging masaya si Lino. Sigurado, epekto na yan ng kulam. Ang mga bulong ay parang hangin. Mabilis kumalat, pumapasok sa bawat siwang at lumalason sa isipan ng mga tao. Hindi nagtagal, naramdaman ni Lino ang epekto nito. Isang umaga, habang nag-aabang siya ng pasahero, isang grupo ng mga estudyante ang nagtawanan nang makita ang kanyang jeep. "Huwag dyan! Baka may gayuma," sabi ng isa, at naghalakhakan sila. Nasaktan si Lino, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinahapunan, ang dati niyang suki na si Aling Nena ay nag-iwas ng tingin at sumakay sa ibang jeep kahit pa ang sasakyan niya ang nasa unahan. Doon na nagsimulang mag-init ang ulo ni Lino. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Dalisay. Gaano katagal na kayang tinitiis ng babaeng yon ang ganitong klaseng pagtrato? Ang kasalanan lang naman niya ay ang mamuhay ng tahimik at malapit sa lugar na kinatatakutan ng lahat. Imbis na umuwi, inilihis ni Lino ang daan. Nagpunta siya sa isang tindahan at bumili ng 1 kilong tuyo, ang paborito niyang isda. Pagkatapos, buo ang loob na nagmaneho siya papunta sa bahay ni Dalisay. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto at makita siya ni Dalisay, baka sa mukha nito ang gulat at pag-aalala. "Lino, anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo." "Hayaan mo sila," matigas na sabi ni Lino. Inabot niya ang supot ng tuyo. "Naalala ko lang, baka wala ka ng ulam." Natigilan si Dalisay. Tinitigan niya ang isdang tuyo. Pagkatapos ay ang mga mata ni Lino. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. "Pumasok ka muna," mahina niyang sabi. Sa loob ng maliit ngunit malinis na sala, naupo si Lino. Ipinagtimpla siya ni Dalisay ng mainit na salabat, gamit mismo ang ugat ng hiraya na ipinakita niya noon. "Narinig mo na siguro ang mga usapan," sabi ni Dalisay, hindi makatingin ng diretso kay Lino. "Wala akong pakialam sa kanila," sagot ni Lino. "Alam ko ang nakita ko. Nakita ko ang isang mabuting tao,
hindi isang mangkukulam. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Dalisay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa tunay niyang pagkatao. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay ni Lino bilang isang ama, tungkol sa pag-aaral ni Sinag, at si Dalisay, kahit paunti-unti, ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang pag-iisa, tungkol sa kanyang mga magulang na nagmana rin ng kaalaman sa mga halaman. Habang inaabot ni Dalisay ang tasa ng salabat kay Lino, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kislap ng kuryente ang tila gumapang sa kanilang mga braso. Pareho silang napatingin sa isa't isa at sa isang saglit, tila huminto ang mundo. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay. Kapwa namumula ang pisngi na parang mga teenager. Isang damdamin na matagal na nilang kinalimutan o inakalang hindi na muling mararamdaman. Ang unti-unting nabubuhay. Gabi na nang umuwi si Lino, magaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang magandang pakiramdam na yon ay biglang naglaho nang datnan niya si Sinag sa bahay, nakaupo sa isang sulok at nakayuko. "Anak, anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Lino. Dahan-dahang itinaas ni Sinag ang kanyang ulo. Ang mga mata niya'y namumugto. "Itay," nagsimula si Sinag, nanginginig ang boses. "Totoo po bang mangkukulam si Aling Dalisay? Sinabi po kasi ng mga kaklase ko. Kaya niyo raw po siya pinupuntahan kasi kinulam niya kayo." Ang tanong ng kanyang anak ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Lino. Parang piniga ang puso ni Lino sa tanong ng kanyang anak. Ang kaisa-isang tao na pinag-aalayan niya ng lahat ng kanyang pagod at sakripisyo ay nasasaktan ngayon dahil sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Sinag at inakbayan ito. "Anak, hindi totoo yan," mahinahon niyang sabi, kahit pa kumukulo ang dugo niya sa galit kay Barok at sa mga taong mapanghusga. Mabuting tao si Aling Dalisay, huwag kang maniniwala sa kanila. "Pero Itay, ayaw na po nila akong kalaro," sumbong ni Sinag, tuluyan ng humagulgol. Anak ka raw po ng kaibigan ng mangkukulam. Bawat salita ay parang karayom. Buong gabi, hindi natulog si Lino. Nakaupo siya sa labas ng bahay, nakatingin sa madilim na langit habang nagtatalo ang kanyang puso at isipan. Sa isang banda, naroon ang namumuong pagtingin niya para kay Dalisay. Isang damdamin na nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Sa kabilang banda, naroon ang kapakanan ng kanyang anak. Hindi niya kayang makitang nasasaktan si Sinag. Kinabukasan, mabigat ang kanyang mga paa nang magtungo siya sa bahay ni Dalisay. Bawat hakbang ay tila may pabigat na 1 tonelada. Naabutan niya si Dalisay na nagwawalis sa bakuran. Ngumiti ito nang makita siya. Isang ngiti na nagpainit sana sa puso ni Lino, kung hindi lang dahil sa dala niyang masamang balita. "Lino, napadalaw ka." Masaya nitong bati. Hindi makatingin ng diretso si Lino. "Dalisay, kailangan nating mag-usap." Nawala ang nangiti sa labi ni Dalisay. Alam niyang may problema. Pinatuloy niya si Lino sa loob. Nadadamay na si Sinag. Hirap na sabi ni Lino. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Iniiwasan na siya sa eskwela. "Dalisay, patawarin mo ako. Pero siguro kailangan muna nating itigil to. Kailangan muna nating dumistansya sa isa't isa." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nakita ni Lino ang sakit sa mga mata ni Dalisay. Ngunit wala siyang nakitang galit o panunumbat. Ang nakita niya ay pag-unawa. Pag-unawang sanay na sanay ng masaktan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Dalisay, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Huminga siya ng malalim. "Naiintindihan ko, Lino," sabi niya. Basag ang kanyang boses. "Ang anak mo ang pinakamahalaga." Nang makita ni Lino ang sakit na idinulot niya, hindi niya na natiis. "Hindi ito tama.
sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Dalisay. Walang mali sa ginagawa natin. Sila ang mali. Ganyan talaga ang buhay dito, Lino. Mapait na sagot ni Dalisay. Mula pa sa mga ninuno ko, ganito na ang turing sa amin. Doon na napatingin si Lino. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Dalisay. At sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang lihim na matagal na niyang itinatago. Ang pamilya de la Rama, mula pa sa kanununuan namin, ay mga tagapangalaga. Pagsisimula niya, mga tagapag-alaga ng matandang puno ng balete. Hindi ito mahikalino. Ito ay isang panata, isang tungkulin. Ikinuwento niya kung paanong ang kanilang pamilya ay may kakaibang koneksyon sa puno. Sila lang ang nakakaalam kung paano gamitin ang mga dahon at ugat nito para manggamot. Bilang kapalit, kailangan nilang protektahan ang puno mula sa mga taong gustong manakit dito. Ang lolo ng lolo ko, ang unang gumawa ng panata. Patuloy niya. Ang sabi niya, may espiritong naninirahan sa puno. Isang makapangyarihang nilalang. Hindi siya masama, pero galit siya sa mga taong walang galang. Ang aming pamilya ang nagsisilbing tulay sa pagitan niya at ng mga tao. Kaya ka iniiwasan ng lahat. Bulong ni Lino. Tumango si Dalisay, ang luhay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang asawa ko, iniwan niya ako dahil dito. Hindi niya kinaya ang mga bulong-bulungan. Mula noon, mag-isa ko na lang itong dinadala. Habang nakikinig si Lino, ang awa na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng matinding paghanga. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi mahina. Siya ay matapang. Mag-isa niyang pinapasa ng isang responsibilidad na mas matanda pa sa kanilang baryo. Ang pag-ibig na nararamdaman ni Lino ay lalong lumalim. Hindi na ito simpleng pagtingin lang. Ito ay paggalang. Ito ay pagnanais na protektahan ang babaeng buong buhay na nagpoprotekta sa iba. Tumayo si Lino. Lumapit siya kay Dalisay at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Isang ngiti ng pasasalamat ang isinukli ni Dalisay. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, mayroon na siyang kakampi. Ngunit ang kanilang pagkakaisa ay hindi lingid sa kaalaman ng kanilang kaaway. Kinabukasan, nagising ang buong baryo Amihan sa mga paskine na nakadikit sa mga poste at pader. Nakasulat sa malalaking letra, pulong-pulong sa plaza. Pag-uusapan ang panganib na dulot ng puno ng balete at ng babaeng nagbabantay dito. Huwag hayaang mapahamak ang ating mga anak. Isang nagmamalasakit na mamamayan. Ang pasimuno, walang iba kundi si Baroque Sandoval, ay nakangisi habang pinagmamasdan ang mga taong nagkukumpulan at nagbubulungan. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Ang mga paskin ay parang apoy na kumalat sa buong baryo. Ang takot na matagal nang natutulog sa puso ng mga taga-Amihan ay muling ginising ni Baroque. Ang puno ng balete na dati isang simbolo lang ng kababalaghan ay naging isang konkretong banta sa kanilang isipan. Para kay Lino, ang bawat paskin ay isang personal na atake. Ang bawat bulungan na naririnig niya sa terminal ay tila sampal sa kanyang mukha. Mas matindi pa, ang epekto nito sa kanyang anak ay direkta at brutal. Isang hapon, umuwi si Sinag mula sa eskwela na may putik sa uniforme at galos sa braso. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lang itong pumasok sa kanilang kwarto at humiga. Sinundan siya ni Lino. Anak, anong nangyari? Wala po, itay. Sagot ni Sinag. Nakatalikod sa kanya. Ngunit narinig ni Lino ang pigil na paghikbi nito. Nalaman ni Lino mula sa isang kaklase ni Sinag ang nangyari. Tinukso si Sinag ng isang grupo ng mga siga. Tinawag na anak ng alagad ng mangkukulam.
Nang sumagot si Sinag, itinulak siya at pinagtawanan. Sa sandaling iyon, isang galit na hindi pa nararamdaman ni Lino ang umakyat sa kanyang sentido. Tila nagdilim ang kanyang paningin. Walang sabi-sabing kinuha niya ang susi ng jeep at pumasada. Hindi para maghanap ng pasahero, kundi para hanapin si Baroque Sandoval. Nakita niya ito sa isang karinderya, nagtatawa kasama ang kanyang mga alipores. Ipinreno ni Lino ang jeep sa tapat nito at bumaba. "Baroque!" sigaw niya, nanginginig sa galit. Nagulat si Baroque. "Oh Lino, anong problema mo?" Patay mali siya nitong tanong. "Anong problema ko?" Halos pasigaw na sabi ni Lino. Ikaw ang problema. Dahil sa'yo, nadadamay ang anak ko. Tigilan mo na to." Tumawa lang si Baroque. "Bakit Lino? Natatakot ka bang maputol ang connection mo sa matanda? Magkano ba ang binibigay sa'yo ng mangkukulam na yon?" Hindi na nakapagtimpi si Lino. Sinugod niya si Baroque at kinwelyuhan. Akma na sana niyang susuntukin ito nang awatin sila ng mga tao sa paligid. "Hayop ka!" sigaw ni Lino habang pilit siyang inilalayo. "Ikaw ang mag-ingat, Lino!" ganting sigaw ni Baroque. Inaayos ang kanyang gusot na damit. "Sa pulong-pulong, sisiguraduhin kong pati ikaw ay itatakwil ng buong baryo." Umuwi si Lino na talunan. Ang galit ay napalitan ng matinding kabiguan. Pumasok siya sa bahay, kumuha ng isang bote ng lambanog at umupo sa isang sulok. Uminom siya. Muli at muli. Ang bawat lagok ay may kasamang tanong, tama ba ang ginawa niya? Ipinaglaban niya si Dalisay, ngunit ang kapalit ay ang kapayapaan ng kanyang anak. Ang pangarap niyang mapagtapos si Sinag sa pag-aaral ay tila gumuho. Paano makakapag-aral ng maayos ang isang batang tinutukso at iniiwasan ng lahat? Sa tingin niya, wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumuko. Kailangan niyang talikuran si Dalisay para iligtas ang kinabukasan ni Sinag. Ang sakit na dulot ng isiping iyon ay mas matindi pa sa tama ng alak. Ito na ang sandali ng kanyang tuluyang pagkatalo. Lahat ay nawala. Gabi na nang may marahan na kumatok sa kanyang pinto. Lasing at gulong-gulo ang isip, pinagbuksan niya ito. Si Dalisay. Nakatayo ito sa labas. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Nabalitaan ko ang nangyari," mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Lino. Tumabi lang siya para bigyan ito ng daan. Nakita ni Dalisay ang bote ng alak at ang itsura ng kawalan ng pag-asa sa mukha ni Lino. Walang sinabi si Dalisay. Hindi siya nanghusga. Hindi siya nagsermon. Umupo lang siya sa kabilang dulo ng mesa, sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang presensya ay sapat na. Isang tahimik na paalala na sa gitna ng kaguluhan, may isang taong nakauunawa. Matagal silang ganoon. Si Lino na nakayuko. Si Dalisay na tahimik na nagbabantay. Maya-maya, itinaas ni Lino ang kanyang ulo. Ang mga mata niya'y pula at puno ng luha. "Hindi ko na kaya, Dalisay," basag niyang sabi. "Susuko na ako." Umiling si Dalisay. Hindi pa huli ang lahat. Tumingin si Lino sa kanya. Ang puso'y naghihinagpis. Alam niyang mahal niya ang babaeng ito. Alam niyang hindi niya kayang iwan ito. Ngunit paano? "Hindi," sabi ni Lino. Mas matatag na ngayon. Tila isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ni Dalisay. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya isusuko ang pag-ibig para lang sa takot. Hindi ako susuko." Isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Dalisay. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas at nakakabahalang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang ingay na pareho nilang kinatatakutan, ang umuugong na tunog ng isang chainsaw. Nanggagaling ito sa direksyon ng daang balete. "Hindi!" Isang sigaw na puno ng takot
at pighati ang kumawala mula kay Dalisay. Ang tunog ng chainsaw ay parang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Para sa kanya, hindi lang isang puno ang pinipinsala, kundi isang sagradong tahanan, ang huling alaala ng kanyang mga ninuno. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng bahay ni Lino, patungo sa direksyon ng daang balete. Dalisay, sandali! Sigaw ni Lino. Mabilis na sumunod sa kanya. Nawala ang tama ng alak sa kanyang sistema. Napalitan ng adrenaline at matinding pag-aalala. Ang maikling daan patungo sa puno ay tila napakahaba. Habang papalapit, lalong lumalakas ang ugong ng makina, kasabay ng mga tawa at sigawan. Pagdating nila, isang eksenang kasuklam-suklam ang bumungad sa kanila. Sa tulong ng mga ilaw mula sa dalawang tricycle, si Baroque Sandoval, kasama ang 3 pang matipunong lalaki, ay naroon. Hawak ni Baroque ang isang malaking chainsaw na ngayon nakatutok na sa isa sa mga malalaking ugat ng puno ng balete. Baroque, itigil mo yan! Humahangos na sigaw ni Lino. Napahinto si Baroque. Lumingon ito sa kanila na may mapang-asar ng ngiti. Aba, dumating ang mga tagapagtanggol. Huli na kayo, Lino. Oras na para linisin ang baryong ito sa kamalasan. Walang kamalasang idinudulot ang punong yan. Ganti ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagmamakaawa. Tahanan yan, pakiusap, huwag ninyong saktan. Tahanan ng demonyo, sigaw ng isa sa mga kasama ni Baroque. Humarang si Lino sa pagitan ni Dalisay at ng mga lalaki. Kung may gusto kayong saktan, ako muna ang harapin ninyo. Tumawa ng malakas si Baroque. Ang tapang mo, Chuper, pero wala kang laban sa amin. Muli nitong pinaandar ang chainsaw, ang ingay nito'y nakabibingi. Sa gitna ng desperasyon, habang papalapit si Baroque, tumingin si Dalisay sa itaas, sa madilim na mga sanga ng puno. Wala na siyang ibang pag-asa. Kailangan niyang ilabas ang pinakatatagong lihim ng kanilang pamilya. Hindi ninyo naiintindihan. Sigaw niya, sapat na para marinig ng lahat. Ang nilalang na nakatira dyan, hindi siya basta kapre. Siya ang espiritu ng ninuno namin. Si Dumaculem ang unang Delarama. Napatigil si Lino. Napalingon siya kay Dalisay, puno ng pagkamangha. Iyon pala ang katotohanan. Ngunit si Baroque at ang kanyang mga kasama ay lalo lang nagtawanan. Nagpapatawa ka ba, matanda? Ninuno? Baka ninuno ng mga aswang. Totoo ang sinasabi ko, giit ni Dalisay. Ang regalong ibinigay niya kay Lino, hindi lang yun gantimpala. Isa yung pagsubok. Sinusubok niya kung sino ang karapat-dapat na maging kasama ng huling tagapangalaga. Tumingin si Dalisay kay Lino, ang mga matay puno ng kahulugan. Sa wakas, naintindihan na ni Lino ang lahat. Hindi lang siya basta tinulungan, pinili siya. Tama na ang kwento, sigaw ni Baroque at itinaas ang chainsaw. Ngunit sa sandaling iyon, inangat ni Dalisay ang kanyang mga kamay sa langit at isinigaw ang isang pangalan sa matandang dialekto, isang pangalang matagal nang hindi naririnig sa lupaing iyon. Dumaculem, ninuno, tulungan mo kami. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang biglang bumalot. Huminto ang huni ng mga kuliglig. Tila huminto sa pag-ingay ang buong kagubatan. At biglang umihip ang isang napakalamig at napakalakas na hangin. Ang mga sanga ng balete ay nagsimulang yumugyog ng marahas. Ang langit, na kanina'y may mga bituin, ay biglang tinakpan ng makakapal na ulap. Dumilim ang paligid. Mula sa pinakapusod ng puno, isang usok na kulay itim ang lumabas, kasabay ng amoy ng antigong tabako. At mula sa usok, isang dambuhalang anino ang muling nabuo. Mas malaki kaysa dati, mas nakakatakot. Ang dalawang mata nito'y nagliliyab na parang apoy. Nabitawan ng mga kasama ni Baroque ang kanilang mga itak. Napaatras sila sa takot.
Ngunit si Barok, sa kanyang katigasan ng ulo, ay lalong nagalit. Multo, mga panlilinlang, sigaw niya at sinugod ang puno. Hawak ang chainsaw. Bago pa man tumama ang talim ng chainsaw sa balat ng puno, isang tila hindi nakikitang puwersa ang sumalubong dito. Isang malakas na tunog ng nababasag na metal ang umalingaw-ngaw. Ang chainsaw sa kamay ni Barok ay biglang nagkapira-piraso. Ang mga bahagi nito ay tumalsik sa iba't ibang direksyon. Napaluhod si Barok, nanginginig sa takot, nakatingin sa kanyang mga kamay na walang laman. Sino? Sino ka? Bulol niyang tanong. Isang boses, mas malalim at mas makapangyarihan kaysa sa narinig ni Lino noon, ang dumagundong mula sa itaas. Ako ang tagabantay at kayo ay mga maninira. Sa isang iglap, ang mga baging ng puno ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Gumapang ang mga ito sa lupa at mabilis na pumulupot sa mga paa ni Barok at ng kanyang mga kasama. Nagpupumigla sila ngunit walang magawa. Ang mga baging ay marahan lang silang itinaas, sapat para hindi sila makatakas. Takot na takot, si Barok at ang kanyang mga tauhan ay nagsisigaw at nagmamakaawa. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang ibinaba ng mga baging ang mga lalaki. Nang makawala, gumapang sila at tumakbo papalayo na parang mga asong hinahabol. Hindi na muling lumingon pa. Naiwan si Lino at Dalisay nakatayo sa gitna ng katahimikan, nanginginig ngunit ligtas. Tumingala sila sa dambuhalang anino sa puno. Dahan-dahan, ang nagbabagang mga mata ay nawala at ang anino ay kumalma. At sa unang pagkakataon, narinig nila ang boses ni Dumakulem na wala ng bahid ng galit, kundi isang tono ng pagtanggap at kasiyahan. Pinili kita, Lino Magdiwang. At tulad ng isang panaginip, ang anino ay unti-unting naglaho sa kadiliman. Nag-iwan lamang ng mahinang amoy ng tabako sa hangin. Walang sino man sa Baryo Amihan ang nakatulog ng mahimbing sa gabing iyon. Ang mga sigaw ni Barok at ng kanyang mga kasama ay umalingaw-ngaw hanggang sa kabayanan. Kinabukasan, ang kwento ng kanilang sinapit ay kumalat nang mas mabilis pa kaysa sa apoy. Ikinuwento ng 4 na lalaki na namumutla pa rin sa takot ang tungkol sa mga gumagalaw na baging, sa dambuhalang anino at sa boses na dumadagundong. Nawala sa baryo si Barok Sandoval. Ang sabi, lumuwas daw ng Maynila at hindi na muling babalik. Ang daang balete na dating simbolo ng takot ay naging simbolo ng hiwaga at paggalang. At si Dalisay de la Rama, ang babaeng dating tinatawag na mangkukulam, ay tinitingnan na ngayon sa ibang paraan. Isang umaga, habang nagdidilig si Dalisay ng kanyang mga halaman, nagulat siya nang makita si Aling Remedios na nakatayo sa kanyang tarangkahan, may dalang isang bayong ng mga sariwang gulay. Para sa iyo, Dalisay, sabi ng matanda. Isang ngiti ng paghingi ng paumanhin ang nasa kanyang mga labi. Patawarin mo kami sa aming mga maling akala. Iyon ang naging simula. Sunod-sunod, ang mga taong dati umiiwas sa kanya ay nagsimulang bumati. May mga nagiiwan ng isda sa kanyang pintuan. May mga nagtatanong tungkol sa mga halamang gamot para sa kanilang mga karamdaman. Ang pader na naghihiwalay kay Dalisay sa baryo ay unti-unti nang gumuho. Ngunit ang pinakamatamis na pagbabago ay nakita ni Lino sa kanyang anak. Isang hapon, masayang-masaya na umuwi si Sinag. Itay, ang galing! Sigaw nito. Pinag-uusapan po kayo sa eskwela. Kayo raw po ang bagong bayani ng amihan at si Aling Dalisay daw po ang diwata ng balete. Ngumiti si Lino. O anong sabi mo sa kanila? Sabi ko po, tatay ko yun. Buong pagmamalaking sagot ni Sinag. Pagkatapos ay lumingon ito kay Lino na may seryosong mukha. Itay, pwede po ba tayong pumunta kay Tita Dalisay? Gusto ko po siyang pasalamatan.
Ang salitang tita ay musika sa pandinig ni Lino. Nang hapong iyon, magkasamang nagpunta ang mag-ama sa bahay ni Dalisay. Si Sinag, na dati takot, ay siyang unang lumapit at yumakap sa matandang babae. "Salamat po, Tita Dalisay," sabi nito. "Salamat po sa pagiging matapang." Naluha si Dalisay sa galak. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang bahagi siya ng isang pamilya. Habang naghahanda ng merienda si Dalisay para sa kanila, lumapit si Lino. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang singsing, kundi isang maliit at kakaibang buto ng halaman. "Dalisay," mahina niyang sabi, "hindi ako mayaman. Ang kaya ko lang ialay sa'yo ay ang aking katapatan at ang pangakong hindi ka na muling mag-iisa. Itanim natin to. Sabay nating palaguin, katulad ng pagsisimula natin." Tinanggap ni Dalisay ang buto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tuwa. "Oo, Lino, oo." Lumipas ang mga buwan. Ang jeep ni Lino ay hindi na kinaiinisan, bagkus ay hinahanap-hanap pa. Ang mga pasahero'y gustong marinig ang kwento tungkol sa gabi sa ilalim ng balete. Ang bahay ni Dalisay ay hindi na isang bahay ng ermita niya, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay humihingi ng tulong at payo. Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na nakatayo sina Lino at Dalisay sa ilalim ng puno ng balete. Kasama nila si Sinag. Ang hangin ay presko at payapa. Ang dating nakakatakot na puno ay tila isang mapagkalingang higante na nagbibigay ng lilim at proteksyon. Tumingala sila sa malalaking sanga. Wala na ang anino, wala na ang nagbabagang mga mata. Ngunit sa isang saglit, sa gitna ng mga dahon, tila may nakita silang isang maliit na alon ng usok, marahang-marahang umakyat sa langit. Hindi ito usok ng panganib. Ito ay usok ng pagsang-ayon. Isang tahimik na pagbabasbas mula sa isang ninunong nagagalak na sa wakas. Ang huli sa kanyang lahi ay hindi na nag-iisa. Sa Baryo Amihan, natutunan ng mga tao ang isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa paggalang at ang tunay na pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit anong sugat, kahit pa ito'y kasing tanda ng panahon. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lino at Dalisay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang paggalang at bukas na puso ay may kakayahang makita ang kabutihan sa likod ng takot. At ang pag-ibig ay maaaring sumibol sa mga pinakahindi inaasahang pagkakataon. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat takot, pag-asa at tagumpay. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.